po natin ang Director 3 para po sa Adoption and Alternative Child Care Operations Services ng National Authority for Child Care, si Director Imelda Ronda. Good morning po ma'am, si Zander po ito at si Angel, at salamat po ulit sa pagpapaunlak po ng NAC sa atin pong program. Aga po, Sir Sander and Ma'am Angel. At maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami po ay naimbita sa inyong programa para po maibahagi naman namin ang impormasyon tungkol sa legal na proseso ng pag-aampon at foster care. Opo, ma'am, yung kagaya nung mga dati naming mga interview, natutuwa kami dun sa NACC. Kasi di ba yung pronounce sa kanya nak, kumbaga anak. Kumbaga perfect, no? Sakto. Saktong-sakto. Opo. Opo. Ma'am Imelda, ito nga paki-explain nga po sa amin kasi pinapayagan na rin po na mag-adapt ang mga miyembro po ng LGBTQIA+ sa mag-ampon po ng mga bata. Ano po ang proseso dito, Ma'am Imelda? Opo. Wala naman pong nakalagay sa batas po na bawal pong mag-adapt yung ating pong mga kasamahan sa LGBTQIA community po, o kahit na po yung mga tinatawag natin na mga single or solo parents. So lahat naman po ay merong pagkakataon na magkaroon ng anak sa pamamagitan ng adoption or foster care. As long as sila po ay pumasa sa mga requirements at assessment po ng social worker. So unang-una po, kailangan na matiyak na meron po silang kakayanan na mag-alaga po ng bata through legal adoption or foster care. So may mga requirements po, wala pong pagkakaiba ang requirements sa solo, sa LGBT, sa couple, childless, may mga anak, pare-parehas po ang requirement po nila for para maging prospective adoptive parents. Same din po ang proseso na pagdadaanan po nila. Unang-una po, kailangan po nilang makipag-ugnayan po sa amin pong mga Regional Alternative Child Care Offices o yung tinatawag po namin na RACO. Sila po ang aming mga regional offices sa 16 region ng Pilipinas. Kung ang aplikante po ay taga rito po sa Metro Manila, sila po ay under ng jurisdiction ng ating RACO National Capital Region. Sa ibang rehiyon naman po, kung saan sila nakatira, po pwede po sila makipag-ugnayan po sa mga RACO offices po namin. Ngayon po, kailangan po muna nilang mag-attend po nung tinatawag po namin na pre-adoption forum. Kasi doon po sa forum na yon ay dinidiscuss po ng mga social worker kung ano po yung mga qualification, kung ano po yung mga requirements, ano yung mga process na pagdadaanan po ng isang aplikante. So, ang adoption po kasi may iba't iba pong kategorya o klase ng adoption. May tinatawag po tayo na regular adoption. Ito po yung mga bata na nanggagaling po sa mga tinatawag natin na child caring agencies, o yung dati pong tawag natin dyan ay mga bahay ampunan o mga orphanages. So kung gusto po nila mag-adapt ng bata through the regular adoption, ipapaliwanag po ng social worker yung mga requirements and qualification and process. Ngayon, kung mag-a-adapt naman po sila ng kamag-anak, halimbawa po Pamangkin, ganun, or apo. Pwede ba yun? pamangkin, oo, or apo, yung mga ganun po. Basta within the 4th degree of consanguinity or affinity, sila po naman ay nasa kategorya ng tinatawag natin na relative adoption. Ngayon, kung sila naman po ay mag-a-adapt ng stepchild o anak na po nung Kanilang asawa, bagong asawa. opo, yung bagong asawa po, di ba po, yung asawa niya merong anak, legitimate na anak sa unang asawa, at gusto niya po na i-adapt yung batang yun, ay pwede po siya doon sa tinatawag naman natin na step-parent adoption. Meron din po tayo ng mga adult adoption. So hindi lang po mga minor. Adult din. 80, opo. So kung kahit na po kayo ay 18 years old, pataas, adult na po kayo, hindi ho kayo, wala kayo doon sa tatlong kategorya na nabanggit ko. Pero kayo ay inalagaan na mula pagkabata ng itong pamilya na nag-aaruga po sa inyo. Halimbawa po napunta kayo dyan sa ano po, sa pamilya na yan nung kayo po ay mga 1 year old, 2 years old, ngayon 18 na, and all over your
life, all throughout your life, ay kayo ay itinuring na anak nitong pamilya na ito, pero hindi nyo po ito kaano-ano, hindi nyo kamag-anak, hindi nyo kadugo, pero itinuring kayo na isang miyembro ng pamilya. Pwede pong ma-legitimize ang inyo pong relationship through yung tinatawag naman po natin na adult adoption. So, depende po sa kategorya ng adoption na magpo-fall po yung anyong application, may mga requirements and process po na pagdadaanan. At lahat po yan ay pinapaliwanag po ng social worker during the pre-adoption forum. So ang forum naman po ay online na. So hindi na po kayo mahihirapan na bumiyahe pa po para pumunta sa opisina ng aming pong mga regional offices kasi kinakandak na po nila yung forum through online. So ang schedule po niyan ay makikita po ninyo sa mga Facebook account, social media account ng aming pong mga RACOS at nandoon din po yung kung paano po kayo mag-register para po maka-attend kayo ng pre-adoption forum. Kasi po yung binibigay na certificate po dyan na nakapag-attend kayo ng forum ay isa po sa mga requirements na isasabit ninyo kapag nag-file na po kayo ng petition for adoption. Opo, paano ho kung halimbawa dumalo siya dun sa forum pero nag-decide siya na ay parang hindi pala para sa akin na mag-adapt. Or baka hindi pa ngayon yung O tamang hindi pa oras. ngayon yung, kumbaga hindi pa pala siya Hindi pa handa. ready. Mm-mm. Pwede hong umatras. Pwedeng umatras. Opo, wala naman pong ano yun, hindi naman po pinipilit yung lahat po ng mga nag-attend ng forum na eventually po ay mag-a-adapt kayo. Kasi malaking desisyon po ang pag-a-adapt o pag-foster care kasi ito po ay pag-aalaga ng bata na hindi nyo naman po kamag-anak. Maganda po kung kamag-anak po yung na-adapt ninyo dahil kilala nyo na po. Pero sa mga regular adoption po na yung mga batang nanggagaling sa ampunan, ay malaking desisyon po na kailangan po pag-isipan po ninyo ng maigi kung kaya nyo po na maipasa yung mga requirements na kailangan po as prospective adoptive parents. So kahit na po nag-attend sila ngayong 2026 at nag-decide po sila ng 2027 na kami mag-uumpisa ng aming pagpuproseso ng mga papeles at pagsusumite ng kanilang application sa aming pong mga regional offices, wala pong walang expiration po yung certificate nila na kuha po nila noong 2026. Magagamit po nila yon sa 2027. Hindi na po nila kailangan mag-attend ulit ng panibagong forum. Okay. So paano ko naman, Ma'am Imelda, kung nag-go? 'Di ba sabi mo kanina pupunta mo na sa RACO offices, magdadalo sa forum, na-issuehan na ng certificate. What's next? Ilang ilang oras, ilang buwan pa ang gugulin para talaga masabi na finally, 'di ba? Dumaan na sa proseso, legitimate na siya. Opo. Kapag ka po kayo ay nagkaroon na ng intent to submit ng application po, ay i-refer po kayo ng aming RACO sa mga child placing agency po, yung tinatawag po namin na mga kapartner po namin yan na mga lisensyado at accredited din ng DSWD na nagpuproseso po ng domestic adoption. So ito pong mga child placing agency, medyo may lang po ito dahil mga NGO po ito ay meron po silang sinisingil na mga administrative fees po para po sa paggawa naman ng kanilang mga home study report assessment. At sila po yung kumbaga tutulong sa kanila para po mai-submit o makuha po yung mga kailangan na dokumento po nila para mai-submit po sa RACO, or kung ayaw naman po nila yung engagement po ng mga child placing agency, ay po pwede po silang mai-refer sa mga local social welfare and development office sa kanila pong LGU. Ang social worker naman po doon ang tutulong sa kanila sa pag-assess po, yung paggawa po ng home study report para po ma-assess sila na meron talaga silang kapasidad na maging prospective adoptive parent. So, gaano po katagal yun? Depende rin naman po yun. So, kung gaano rin po katagal or kabilis yung pag-submit din po nila ng mga requirements. So, ano po yung mga requirements na kailangan po nilang ihanda? Kailangan po meron silang birth certificate. Yung mag-a-adapt po ay merong birth certificate na inisyu po ng ating Philippine Statistics Authority. Kailangan po meron silang police clearance or NBI clearance, barangay clearance, court clearance, mga ganun po. Kailangan po meron silang medical evaluation, psychological evaluation,
meron po silang kukuhanin ng mga character references. Halimbawa po yung ano po nila, mga kaibigan po nila, or kapitbahay po nila, or pastor ng kanilang simbahan or pare, para po yung magpapatunay po sa karakter po nila na sila po ay kumbaga walang Walang anumang record, no? Mm. record po sa ano po sa barangay, maganda po ang relasyon nila sa kanilang mga kapitbahay, yung kanila pong pamilya, yung mga ganun po. So, depende po sa commitment din po ng prospective adoptive parents kung gaano rin po nila kabilis maisasubmit po sa social worker yung mga supporting documents kasi kailangan po ng social worker yon para sa assessment po nila as prospective adoptive parents. Ngayon, pag nakompleto naman po yon ay ang sa ano naman po ng NECC kapag na-submit na po yung pinaka-petition for domestic adoption po nila, pag meron na pong na-match sa kanila ng bata, ay kinukumit po namin na within 6 to 9 months lalabas po ang order of adoption ng kanilang ano po petition. So, kapag kumpleto po talaga ang naisubmit na mga dokumento sa amin po mga regional offices, dire-diretso po ang proseso po niyan. I-review po kaagad yan kasi may mga timeline po kaming sinusunod sa regional office. Pag nag-okay na po sa kanila yon ay ipapublish po kasi yung kanilang petition for adoption sa newspaper of general circulation at may timeline din po yun. And then mag-a-appear na po sila sa aming pong regional office. Kumbaga, yung tinatawag po namin na mandatory appearance, yan po yung equivalent sa korte before kung doon po pinail sa korte yung adoption. Yung ipapatawag po ng judge, yung petitioner at yung bata and social worker for interview during the court hearing. Yun po yung equivalent nitong tinatawag namin na mandatory appearance. So pag nag-okay na po sa mandatory appearance at isasubmit sa NACC, meron din po kaming sinusunod na timeline. So, pagka-kumpleto po, within 6 to 9 months, magkakaroon po ng decision yung petition for adoption na na-file po ninyo sa RACO at sa NACC po. Opo, ma'am, ilang hearing po sa korte yung kailangan po na mag-appear yung parent? Dito po sa NACC po, isang beses lang po mag-a-appear yun. Opo, hindi po kagaya sa korte, depende po kasi kay judge. Pero ngayon dahil po administrative na po yung proseso, wala po itong ano, kapag sinet po natin yung date, kung kailan po mag-mandatory appearance, talaga pong matutuloy yung date na yan. Except na lang po kung nagkaroon ng kalamidad, syempre po, Opo. ay ipupostpone yung mga ganun pong mga circumstances. Pero pag wala naman po, kung ano yung sinet po na mandatory appearance date, matutuloy at matutuloy po. Kumbaga yun. po hindi na po sa court, no? Kumbaga po sa Yes inyo na po. lamang po, sa NACC na lang. Mas madali Opo. nga naman. Opo, at hindi nyo na po kailangan kumuha ng Abogado. abogado para po magrepresenta sa inyo. Kasi ang magre-represent po sa inyo, kasama ninyo during the mandatory appearance ay yung social worker po na gumawa ng home study report po ninyo. Okay. Ma'am Imelda, kanina nabanggit mo may fee na babayaran, tama ba, from LGU? Halimbawa, na ano mo na yung requirements. So, para sa parents na mag-a-adopt, Opo. magkano yung kailangan nilang ihanda na fee? Opo. Actually po, wala pong application fee or filing fee po na hinihingi po ang NACC. Libre po ito. Wala po kayong babayaran sa RACO or sa NACC. Yung sinasabi ko pong fee kanina ay kapag po kayo ay nag-engage ng services po ng child placing agency. Kasi mga NGO po ito, nakapartner namin, licensed and accredited by the DSWD na maaari pong magproseso ng domestic adoption. Dito po kasi ang mga social worker dito, yun po yung gagawa ng home study report po ninyo. So dahil po sila ay NGO, meron po silang sinisingil na mga fees po para po sa serbisyo po na gagawin po nila sa inyo. Pero kapag ka naman po kayo ay pumunta po sa mga LGU at ang LGU po ang gagawa ng home study report po ninyo, wala rin pong bayad sa LGU kasi po government agency rin po yung LGU, kagaya po ng NACC. So wala pong sinisingil na bayad doon. Usually po, ang gagastusin lang po nila, of course, yung pagkuha po nila ng mga supporting documents, kagaya po ng birth certificate. Siyempre po, magbabayad sila sa PSA. Kapag nagpa-medical po sila, magbabayad po sila sa doktor.
sa psychological evaluation, magbabayad po sa psychologist. Pagkuha po ng NBI, meron pong bayad yung NBI. Yun po kasi yung mga babayaran po nila. Pero pag na-file na po nila sa sa RACO at sa NECC, wala po silang babayaran na fee. Okay, so pinag-uusapan po natin yung mga fee, no? Di ba po may mga documents na required? Opo. At tinitingnan din ho ba ng NACC yung financial capacity po nung mag-aampon? Yun ho bang bank account? Meron ba siyang dapat na ipresenta? Kasi kung halimbawa, andun naman po yung willingness to adapt, pero pag binackground check, Diyos ko, hindi nga, alam niyo po yun, kumbaga, saan mo ititira yung bata? Yun hong ganon? Opo. Ang assessment po, kaya po importante po na meron pong social worker na mag-a-assess po sa kanila. Kasi ang assessment po ng social worker, it's a holistic assessment of your capacity as prospective adoptive parent. So, tinitingnan po dyan yung social aspect, economical aspect, financial aspect, mental aspect, physical aspect, wala ba kayong criminal record, kaya meron po tayo mga NBI, police, etc., yung mga ganun po. So, magkano, usually po yun din ang tanong sa amin, magkano ba yung dapat na income para kami ay correct. ma-qualify? Kailangan ba meron kaming 1 million na savings sa Naipon. bangko, na ipon, o 500,000 o 100,000? Actually po sa batas po, hindi po nakalagay kung magkano po yung dapat na income ninyo para po mag-qualify kayo. Kasi hindi lang naman po tinitingnan natin yung financial aspect. Sabi ko nga po, holistic po yung assessment po ng social worker as long as mapatunayan po ninyo na kaya ninyong ma-provide yung basic needs ng bata, pagkain, damit, Edukasyon. bahay, edukasyon, yung mga ganun po. Para po kasing magkakaroon ka ng anak eh. So dapat mapoprovide mo po lahat ng pangangailangan ng bata including education. So hindi naman po kailangan na meron kayong 1 million kumbaga income. Basta po sapat, kumbaga sa tingin po natin ay kaya ninyong alagaan yung bata, ma-provide yung kanyang pagkain, hindi magugutom yung bata, yung mga ganun po ba. At meron po kayong support service, support system. Meron bang kamag-anak na maaaring tumulong just in case, yung mga ganun po. So, kaya po hindi lang ang ini-interview o yung mag-a-adapt. Buong pamilya po ay ini-interview po ng social worker. Kasi po kailangan tanggap ng pamilya, ng buong pamilya, including po yung mga extended family, na merong batang ia-adapt yung mag-asawa or yung single individual po. So, yes po, kailangan po mag-provide po ng at least evidence na meron pong income. So kapag naman po tayo ay employed naman po, meron tayong tinatawag na income tax returns. Di po ba? Kung meron po tayong savings sa bangko, kailangan po nating i-provide yung bank statement. Meron ba tayong pag-aaring lupa o pag-aari ba natin yung bahay, yung mga ganun po. So kailangan po ma-provide din po yun sa social worker. Pero wala po tayong sinasabi na parang ceiling na kailangan meron kang income na ganito para mag-qualify ka. Opo. Pero Ma'am Imelda, ito what if napeke yung mga dokumento na paggawa kung saan? Paano natin matitiyak na yung aampuning bata, hindi po siya masasabak sa forced labor, sa prostitution, sa human trafficking, kalaunan? Opo, kaya po ma'am, may po yan, may kumbaga may batayan po yung social worker kung paano po nakikita na ang mga sinasubmit po na documents ay peke. Kahit na po yung mga galing na po sa ating mga PSA, alam naman po natin, di ba? Kung minsan may mga fixer po na gano'n, yung mga Yes. dokumento. So, nadidetermine po yan ng ng social worker, and we can actually verify it kapag may duda po ang social worker na verify po yan sa PSA na talaga pong inisyu ng PSA yung dokumento na yon o kaya yung NBI clearance. So may way po ang social worker to check the authenticity of the documents, at marami pong collateral interviews na ginagawa po ang social worker po. Opo, Director Imelda, may question ho dito from YouTube pero hindi ko na lang po babanggitin yung pangalan para lang po for privacy. Yeah. Paano raw po kung yung aampuning bata may isip na at nung kanilang kausap, kumbaga po maganda po yung pakikitungo. Pero eventually po, bigla raw lumabas yung masamang ugali.
papaano ro po yung pwedeng gawin? Parang pelikula. Oo, parang pelikula. Pwede ho bang, kumbaga po, halimbawa Opo. after a year, alam mo na parang biglang nagnakaw sa inyo o kaya po may sinaktan. Paano ho yun? Pwede ho bang ibalik? Mm. Ang ano naman po, ang background history po nung bata ay nasusulat din po yan sa tinatawag po namin na case study report or child study report. Kung meron pong medical, developmental concerns, psychological concerns yung bata, meron pong mga supporting documents na nagsusupport po na meron ngang diagnosis or assessment yung bata ng ganito. Meron ba siyang mga tinatawag natin na mga behavioral concerns, yung mga ganun po. So, sinusulat po yan ng social worker at ini-inform naman po beforehand ang prospective adoptive parents na ito po yung klase ng bata na maaari po na mapunta po sa inyo. So, meron din pong tinatawag na preparation po. Both po yung bata na ipapa-adapt at yung nag-a-adapt po ay piniprepare po sila for eventual na ano yan, pagsasama nila. At meron pong tinatawag kami na supervisory period kung saan po sila ay susubaybayan ng social worker kapag po sila ay magkasama na sa isang bahay po. So, ang prospective adoptive parents naman po, during their application, ay tinatanong naman po sila ng social worker kung anong klaseng bata po ang gusto po nilang ma-adapt. Halimbawa po, willing po ba sila na mag-adapt ng 5 years old? So, kailangan Pero po pwede kapag mamili. nagsabi sila, Hindi. hindi po pwede mamili kung babae o lalaki kasi kapag ka naman po sa natural naman po na panganganak, Oo, hindi naman hindi po mo natin alam. alam Correct, kung correct. babae o lalaki yung po ipapanganak. So same din po, but they can Age pwede, they can age. indicate po sa age na gusto namin 2 years old, 3 years old, at least may background ng family kasi may mga bata po tayo kagaya po ng foundling. Wala po talaga tayong maipoprovide na background family noon kasi hindi na nga po natin alam kung sino yung magulang noon. So willing din po ba sila na mag-adapt ng isang bata na walang, kumbaga, hindi natin alam kung saan nagmula, anong klaseng pamilya ang pinagmulan, or willing ba sila na yung bata po na para may po siya, medical condition like may asthma, yung mga ganun, or yung mga ganun po na ano yan. So ipiprepare po sila ng social workers. Kung nakikita naman po ng social worker na kahit ano pong kagustuhan nila, na gusto namin 5 years old, 6 years old, 7 years old. Pero kung nakikita ng social worker na hindi po sila handa na mag-alaga ng bata na gano'n na yung edad na mapupunta sa kanila, ika-counsel po sila ng social worker. Kasi as much as possible, ayaw po natin na magkaroon ng tinatawag na disruption or breakdown doon sa placement. Kasi po ang adoption ay permanent placement po ito. Once na na-adapt na po yan, wala na pong saulian. So anak nyo na po siya, legitimate na anak nyo na po siya, ang nakapangalan na sa kanyang birth certificate na bata ay kayo na yung magulang. So hindi po pwedeng isole dahil lang nag-misbehave yung bata. Bata. But continuous po ang pagsubaybay po ng social worker kung may mga problems or challenges na nai-encounter po yung prospective adoptive parents. So sinasabi nga po namin na ang adoption is a lifelong process. So panghabang buhay po na magkakasama kayo ng social worker at nandito po ang NECC dahil kasama po sa programa namin ay yung tinatawag namin na post-adoption services. So kahit tapos na po yung adoption, nandito pa rin po ang NECC para tulungan po kayo. Okay, speaking of post-adoption services po, papaano naman? Ma'am, pelikula ulit to ha? Pelikula ulit. Hilig po kasi na yung manood ng pelikula. Papaano ko, lalo kung halimbawa ka mag-anak, Yan. di ba po pamangkin, eto na yung totoong magulang. Halimbawa after 5 years, kasi napag-aral mo na yung anak nila, Na. kesyo elementary na, achiever yung bata, nagpaparamdam ho yung biological parents na babawiin nila yung anak nila. Pwede pa ho ba yun? Kumbaga, Hindi hinaharas na po na, pwede. halimbawa, hinaharas ho kami. Oo, binablackmail. Binablackmail. Kasi Ano-ano. lalo kung kamag-anak. Correct. Opo, hindi na po pwede. Hindi na po pwedeng mabawi yung anak po. O, papaano ano hong May pwedeng bago gawin? na pong birth certificate. Wala pong actually
magiging action yung biological parents kasi po ay na-sever na. Kumbaga po, bago pa napa-adapt yung bata, pumirma na po sila ng consent to adoption o yung tinatawag namin na deed of voluntary commitment. Gustong sabihin po nun ay sinusurrender na nila yung parental authority nila. So once na na-adapt yung bata, mawawala na po yung parental authority nila yung bata kasi ang may parental authority na is yung adoptive parents. Okay, papaano naman ho? Ito pa ulit, isang pelikula ulit to. Halimbawa po, kung yung bata na po mismo, halimbawa, nalaman niya na yung tita niya pala supposedly, yung pala yung nanay niya at yung mga kinikilala niyang pinsan, ay mga kapatid niya pala talaga kasi kumbaga kung kamag-anak. Tapos kumbaga isang compound lang sila. Ay, ang totoo mong kuya si ganito, Si ganyan, ganyan. Nag-decide ho yung bata na parang mas gusto niya po dun sa biological family niya. Kasi parang feeling niya may Opo. nawawala sa Oo, kanya opo. sa pagkatao niya. Opo. Actually po, bago pa sumalang sa adoption po, ay kailangan alam po ng bata, especially po kapag medyo may isip na po, na medyo naiintindihan na yung salitang adoption or ampon. Actually po sa batas natin kapag ka po yung bata ay 10 years old and above po, kailangan po magbigay na siya ng sarili niyang consent to the adoption. Written consent po yun. Pag below 10 naman po, kailangan pong sabihin sa bata na siya ay subject for adoption. Siya ay pinapa-adapt ng kanyang magulang at etong kamag-anak na to, tita or lola or first cousin ang mag-a-adapt sa kanya, pinapaalam na po yan bago pa po maproseso yung adoption. Kasi nakalagay po sa batas, mandatory po na sabihin sa mga bata before they turn 13 years old na sila po ay adopted child po. So kasi during the mandatory appearance po ay mag-a-appear din po yung bata. Tatanungin din po siya ng rank officer po o yung presiding officer ng mandatory appearance kung alam niya kung ano yung purpose, kung bakit nandoon siya. Alam ba niya yung adoption? Alam ba niya na i-adapt siya nitong parents na to, nitong tita niya, nung lola niya, or pinsan, kung pinsan niya yung mag-a-adapt sa kanya? Tinatanong po yung bata. So, bago pa po matapos yung proseso ng adoption, dapat po alam ng bata yun. Kasi yun po yung mga iniiwasan natin na malalaman niya sa ibang tao at iba na po yung naging story. Yun po yung mga usual na ano Yes. natin sa mga telenovela na Oo. nagre-rebelde dahil nalaman na adopted pala sila. Hindi po dapat yun. Sa proseso po natin, bago pa ma-finalize yung adoption, dapat po alam ng bata na siya ay subject for adoption. Iyon, napakarami nating natutunan. Ma'am, kay matagal na kayo sa Director NACC, Imelda. no? Mga ilang years na po kayo sa NACC? Magsa 30 years na po. Ayun, Dahil kaya. dati po akong Kaya, social worker ng Inter-Country Adoption Board, which is the predecessor of the National Authority for Child Care. kahit ano itanong natin. Apo, kasuluk-sulukan, Oo, kabisado ni kabisado ma'am. ni Director Baka Imelda. dapat kayo po maging secretary ng DSW. Hindi, joke lang po. Po, Apo. Ma'am Imelda, maraming salamat po ha Opo. sa inyong oras at panahon. Hanggang sa uulitin pa natin mga Opo. panayam. Thank you po. Opo. Maraming salamat po. Thank you so much. At kung gusto po ninyong makontak po ang NACC, meron po silang mga social media, Facebook po. Pwede ho kayo doon Tama no ma'am, no? Pwedeng doon po makipag-ugnayan. Yes po, meron po kaming mga contact information sa amin pong Facebook. Pwede po silang mag-message sa aming Facebook if they have question or pwede po sila mag-send ng email sa aming pong adoption@nacc.gov.ph. Maraming salamat Thank po, you, ma'am. Director Imelda Okay po. Ronda. Thank you, ma'am. Salamat po. Nakausap po natin, Director 3.